Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Pinakamatindi itong game number 4. Dahil yung kanilang first 3 games sa day 2 na ito, puro tabla. Itong game number 4, crucial. Pag nanalo si Wesley, mayroon pang panibagong match kinabukasan. Dahil si Lebon nga ay twice to beat. Nasa winner's bracket yan eh. Pero pag nanalo si Lebon Aronian, totally tapos na. Grand champion na si Lebon Aronian sa torneyong ito. Dito magkakaalaman sa game number 4. White si Wesley, ang ginawa, nag-D4, Knight F6 si Lebon, C4, E6, Knight C3, pinasok ang Nimso Indian Battle, nag-Queen C2, classical lang si Wesley, Castle, E4, ayun, nanibago ko dito. Kasi madalas ang tinitira dito, Bishop G5, o pero dito, nag-E4, nag-C5. Iniba din ni Lebon ang takbo ng release ng trend mga kamatyas. Dahil ang madalas ginagawa naman dito ay D5. Sinasalubong yan na kapag nag-E5, Knight E4, papaalisin pero nag-C5 na pagkagulo-gulo ng linyang ito. Pag pinag-aralan nyo po, daming sequence sa mga capture-capture, bitin-bitin, yan ang laman yan. Pero ayaw ni Lebon pasukin. Nag-C5. Hindi nagustuhan ng computer engine ang linyang yan. Nag-E5, yan talaga ang good move. Atake sa knight. At nakipagsabayan. Nag-A3 muna, good move. Kabisado ni Wesley ang sequence. Bishop A5. Ayan. Bakit umatras lang? Ano po meron? Halimbawa, kung capturein ang knight, makipagsabayan. Takes. Kaso, problema, yung knight sa F6 nakabitin pa. E di, lagyan natin ng tempo para may threat pa sa torre na obligado ang white nakakapture ng bishop. At yung knight tatakbo na, tapos magbi-bishop to D3 na dito katakot-takot na development po ang makukuha ng puti at space na rin at the same time. Makakapag-castle yan, tapos rook D1. Naku po, paano makakapag-develop ang mga pyesa? Dapat po i-consider natin yan. Ano? Yan development sa opening ay napaka-vital. Balik tayo. Okay? At kung ka-capture naman dyan, capture, okay lang. Laging may tempo threat kasi. O, atras natin, then C takes D4, napakaayos naman ang pawn structure na ibibigay sa puti. Pabor na pabor, space advantage din. Okay? Balik tayo, kaya ang perfect move ay Bishop to A5. Nakipagsabayan na si Wesley. Capture, B4, ayan. O, dito po ha, nag-B4 kasi kung ka-capture napakapangit naman yan. O, pawn structure topic, kaya B4 para malinis ang structure. Bishop C7, dumiretso ng capture, pero rook E8, good move. Ginawa munang payong ang pawn, umbrella ang tawag dyan sa chess pattern. At nag-Knight F3, develop lang, bad move ang binigay kay Wesley, at novelty ang tira na yan at the same time. Ang tira daw dapat ay Bishop D3 kagad, labas kagad ng mabilis. Na dito, halimbawa, kasi pag King takes D7, may Queen takes, ano? Ang bigat din pala ng Bishop D3. O, sanggahin natin, F5, Queen takes naman, tapos pag nag-D5, Knight to E2. Good for white. Ganda ng white. Oo nga, no? Sayang yung Bishop D3. Pero nag-Knight F3, D5, ayun, na Brand X din. Na dapat naman daw tira dito ay Queen F6. O, nag-D5, Queen takes C3, nako, Brand X na dapat naman daw dito ay Knight G5, atakihin ang pawn, na kapag nag-F5, magku-Queen takes C3, tapos mag-H6, Knight F3, and D4, etc. etc. Yan po ang binigay na continuation line na pabor pa rin sa puti. Sayang pala yung tira na yun. Pero kinu-Queen takes C3, nag-E5 si Lebon, yan, to build a very good center. Nag-C takes D5, another good move by Wesley. At nag-E4, good counter din ang ginawa. Okay? Na kapag nawala yung knight sa E5, pwedeng tusukin ang queen eh. Nag-knight D4, only move. Bishop E5, tinusok na nga. Bishop B2, Knight to D7. Yan ang mga mabibigat na linya dito mga kamatyas na kailangang laging mapag-aralan. Kasi binitin yung pawn sa D5 na ang gusto ni Lebon, Knight B6, Knight ang pangka-capture niya. May pasakali pero makukuha din. Okay, nag-Bishop B5 para di makapalag muna yung Knight pero nag-A6 na irita si Lebon. Yun nga lang bad move yan. Dapat daw po ay Queen to B6. Yan naman ang tira para may threatening
capture, then makukuha yung bishop sa b5. May mga pitik talaga na mabilis. Pero nag-a6, bishop takes d7, maaga namang kinain ni Wesley. Dapat daw po bishop a4. Kung habulin man, bishop b3. Ayun pala tira, no? Lamang pa rin, no? Pag nag-bishop b7, may queen h3. Yun nga lang ang malalalim na bitaw dito na dapat makita ng puti. Tapos magka-castle. Good for white. Tingnan nyo po evaluation bar. Pabor kay Wesley. Hindi napansin yan. Kinapture na. Bishop takes d7. Nag-castle. Another bad move. Nagkasunod-sunod ang bad move ni Wesley. Queen dito lang daw para iwas pin na. Tingnan natin ang diferensya ng castling kagad. Nag-queen h4. Ayun, hindi rin natumbukan ang bishop b5. Strong move. Di pwedeng capture. Nakapin. At pag nag-rook e1, bishop to d3. Oo nga. Napakalakas nga niyan. Magiging matibay ang bishop sa d3. Yung pawn matibay din. Ay, grabe ang lakas. Balik tayo. Pero nag-queen h4 kagad, threatening matchas. Nag-g3, syempre. Queen h3, nag-f4. Ayun, binulabog na ni Wesley para magkaroon siya ng atake. At nag-bishop f6, queen to e3. Syempre, puwersado din niya kasi magpupush na yan. Queen e3, bishop g4. Ayan. Plano dito ni Levon na gumuhit ng mga delikadong pagka na-capture na yon. Tapos may bishop f3, threatening matchas. Guguhit siya ng dangerous attack. Rook f2. Inagapan kagad ni Wesley ang g2 na yan. Rook a d8. Knight to b3. Tapatan ng bishop to bishop. Pero mayroon pong hindi inasahan dito si Wesley. Bitaw na napakalakas ni Levon. Pakiguess nyo po yung malapasel na yon. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita. Rook takes d5. Excellent move. Hindi na pala dapat pansinin pa ang nakabiti na bishop. Nag-rook e1. Good move din ang binitawan ni Wesley. Napakawais niyan. Kasi kung makikipagsabayan siya, bishop takes, mag-rook d3. Okay? Queen e1, rook takes b3. Tingnan nyo po. Ito pa rin ang paparating dyan mamaya. Okay? At yung pawn sa g7, bishop walang magawa. Ito po ang benepisyo ng umbrella technique. Ang paggamit ng pawn ng kalaban para maging safe. Ginawang payong. Di ba? Imbis na ma-expose ang Black King, lalo pa siyang safe dahil sa pawn G7, walang kabutas-butas, hindi maatake. Yan, dapat matuto po tayo no? Umbrella technique. Okay, nag-rook E1 para pag nag-rook, kakapturein, may mga ganon. Kinapture na yung bishop sa B2. Rook takes B2. Queen H6. Ayan. Pero maaring napapatanong kayo, Coach, ba't hindi mag-rook D3? Ano mayroon? Capture. Pag kinapture naman yan, may king takes G7. Lamang ng queen. Magda knight D4. Yes, pero tingnan nyo po ang evaluation bar. Okay ang white Healthy. Wala namang magagawang mga sundot-sundot pa. Yan. Tapos baka later on, balikan yan din hanggang sa makuha yan. Overextended pawn lang lalabas. Okay? Kaya wag magmamadali kung kayo naman ang black dito. Hinay-hinay lang. Queen H6, Rook D2, Queen D6, capture, Knight D2, ayan, para kuhanin. At nag-Bishop F5, ingat na ingat si Levon dahil yan talaga weapon niya. Knight to F1, hanap ng maneuvering square para mas ma-improve ang position. Rook to E6, ayan, Rook to E6. Pinapakain na, tanggap na ni Levon. Sige, sa'yo na yan. Nag-Rook C1. Bakit hindi ngayon makapture yan? Ano meron? Pag nag-Knight takes E4, meron kasing Bishop to F5. Babagsak ng buong-buo ang Knight. At walang lundag ng Knight F6 or kung saan man dahil kakapturin lang. Kung check man ay King takes G7. Time na para capturin ang umbrella pawn. Okay? Talo ang puti. Losing. Kaya nag-Rook C1, King takes G7, Rook C5, Queen to D3, Rook G5 check, King F8, Queen C5 check. Ayan, mukhang matamis tignan sa mata dahil may mga kalikalikot na mga check-check pero blendericious po ang binigay na grado sa tira ni Wesley. Dapat daw po ang perfect move ay King F2 para suportahan ang Queen. Yan talaga.
O, pero, nag-queen c5 check, rook d6, good move by Lebon. Hinarangan lang ng tore, pero ang tanong dito, naiwanan pa rin si Wesley ng matinding pressure sa knight d2. Nag-rook h5, kumounter siya sa bishop, pero tinanggap na. Rook takes h3, at dito po, b6, na pa-resign si Wesley. Bakit po? Saan pupunta ang queen? Halimbawa, balik, queen f2, mag-e3 lang. Pag kinapture, unstoppable, queen. Pag hindi kinapture, queen f3, rook c6, excellent move. Threatening rook c1. Pag kinapture ang tore na yan, may diretsong matcha sa ilalim. Ang sakit ng pangyayari dito. Ngayon, kung check naman doon, mag-rook d8 lang. Wala nang check at ito pa rin ang iintindihin yung mga paparating na mga check-check. At halimbawa, ilagay natin, may queen e3 check. Kahit saan magpunta, king f1, susundot ng check. Lagay na lang natin dito sa g2, queen f3 check, rook d1, queen f1, queen takes f1. Nakita na ni Wesley lahat, mamamatcha siya, kaya nag-resign na po si Wesley. At ang ganap na grand champion dito sa American Cup, walang iba kung hindi ang deserving na warrior na player, formerly Armenian, ngayon ay USA na si Levon Aronian. Okay, not bad for Wesley. At least po, pinakita niya ang lahat na magagawa niya mula sa loser's bracket hanggang sa makarating sa grand finale. Great performance na rin, Wesley. Believe kami sa'yo, sa iyong ipinakitang hard work. Pero sayang lang kung nanalo siya dito, another match na naman sana ang nakahanda. Yun nga lang, ang lugi ni Wesley, syempre po, tao din, hindi naman tayo makina na hindi napapagod eh. Napagod na rin si Wesley sa dami ng nilaro niya. Okay po, maraming salamat sa mga sumubaybay mula ng ating sinubaybayan itong American Cup. Thank you so much po. At sana natuto kayo, na-entertain. At ina-announce ko po na April 20 ang Kamatsas Rapid Tournament sa gaganapin sa South Mall. Okay, pwede po kayong manood doon at pwede rin kayong maglaro, no? Kung maaga kayong makakapag-register sa ating online registration na ipopost namin very soon with the poster details ng tournaments. Free registration po ito, mga Kamatsas. Kaya join na po kayo. Kailangan bilisan nyo lang. Bibiglain po namin ng post anytime sa Facebook page Kamatsas para makita nyo doon ang details, then click the Google form para makapag-register kayo. Okay po, mga Kamatsas, maraming salamat at ganun din naman sa ating merchandise. Paalala ko lang din, punta lang kayo sa Shopee link ng Kamatsas Sporting Goods Shop para makapamili po kayo ng ating mga merchandise, chess sets, t-shirts, etc. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.